buhay ang katawang Maynila ako. Dahil araw na naman ng Lunes ngayon, iisa lang ang ibig sabihin yan dito sa channel natin. May bago na namang video. At ang mapapanood nyo ngayon ay yung naging ride namin kasama si Jeloy. Para doon sa mga hindi nakakilala sa kanya, kung meron man, maaaring kilala nyo siya sa katawagang Taytay Jeloy Yeyey. Siya ay isang photographer, street artist. Nagpipinta rin siya, alam ko. At nagbablog din siya. Anong relation niya sa palabas na to? Si Jeloy ay naging schoolmate ko sa UST nung nag-aaral pa ako din ng advertising. Pero never kami naging magkaklase. Kasi alam ko, 2 batch lower siya sa akin. So paano kami naging magkakilala? Dati noong 2014 to 2016, hinire niya ako na mag-edit ng isang documentary ng mga nakilala naming artist na galing sa Australia. So gusto nilang gumawa ng isang docu sa Tondo. Tapos ako yung hinire ni Jeloy para mag-videographer and editor. Hanggang sa nanganak yung project na yun. Umabot pa na napadala ako sa Australia kasama si Yano Boy. So malaking pasasalamat ko kay Jeloy dahil kung hindi niya ako inaya sa project na yun, hindi ako makakapunta ng Australia. Kaya itong mapapanood nyo ay yung nag-ride kami nila Jeloy, Gilson, Jake, Manong Chris at si Buji dito sa area ng Manila. Specifically dito sa may Delpan Bridge, yung ilalim ng Delpan Bridge. Para doon sa mga hindi nakakalam, pag lumusot kayo ng Delpan Bridge, pag tinumbok nyo yun, merong napakagandang sunset at yun yung mapapanood nyo. Si Gilson yung nag-aya sa amin dito, kaya kung gusto nyo ng mga epic na tour na yan sa mga kasingit-singitan ng Maynila, sabihan nyo lang siya kasi siya ang expert pagdating sa mga ganyang bagay. At ito, panoorin nyo yung mga nangyari. Ang traffic pala ng Siomay Loop pag rush hour. Kaya unahan ko na kayo, hindi ako magaling sumingit. Malapad yung handlebar. Dapat nag-geared bike na lang ako. Init pa. Pag-abot dito tahimik na, pero hindi natin alam kung hanggang saan babalik yung traffic. Daan palang tao dito. Ano kaya to? Ang gulo. Kaya po. Ying ying. Ha? Hindi ka marinig. Oo, ito. Oo. Yan. Itong lalaki na to, ngayon ko lang nalaman kung ano yung sinasabi niya nung ini-edit ko na. Kasi nung nandyan ako na nagbabike, hindi ko marinig yung sinasabi niya kasi ang ingay ng motor niya tapos ang ingay din ng paligid. Nangingi pala siya ng sticker kasi nakikilala raw niya yung pangit na bike. Tawag pa nga niya bulok na pixie. Chinese New Year pa rin ba ngayon? Ano kayo lalak to? Hello, Marty pala, Marty. Basta! Anong Chris? Basta! Kayo po ba si Story time? Bless nga ako. Pagdating ko dito sa Binondo, dito ko sila kinita sa may Apolog Coffee. Dito nila ako hinintay kasi late ako nung araw na yun dahil galing pa akong Cubao. Hindi na ako umorder kasi wala, nagtitipid ako Pinili ko to versus yan kasi pwedeng pong mag-but. What's your story time? Gagi, nagamit ko yun, na-upload ko na. What's your story? Magbabike na kami. Si Jeloy yung trangko. Siya sa harap. Sweeper na ako sa ulo Magbabike daw kami ngayon. Papunta ng Tondo. Land of the Rockstar. Di ba bike ni JP yan? Yung Soma? JP, Ito yung kasama namin. Si Buji, si Gilson, si Jeloy, si Manong Chris, tsaka si Jake. So
So mag-iikot daw kami ng Manila. Dala yung pangit kong bike. Okay, tapos na yung magkape. Nahuli ka tagawa ng content. Hindi, titignan ko anong gagawin mo sa cellphone mo eh. Nakita kita bumunot eh. Gagawa ng content to. Nakita ba ako bumunot? Huwag kang bubunot ng masama. Isiyan lang natin ha. Naka-wixie ako. Balita ko yung mga Vixie, sobrang okay yung pag-traffic eh. Hindi nga magaling sa ingit eh. Uy, gago. Layo na nila. Hip hip! Ano Jeloy, back to roots. Traffic. Relax na relax ka dyan, boss ha? May hawak lang, baka lumemp lang eh. Gado Gilson, yan ay mga delivery mo. Tagal nung stoplight. Hanggang bukas pa ata to ah. Kahit si nanay gusto na magreklamo. Philippines lang, ang natatanging bansa na natatraffic ang fight. Ang galing na pa rin naglalakad na traffic. Ay, gagalit yung mga tao. Uy, walang galingan ah. Tapos, kanan. Sige. Daming sasakyan. Wrong turn. Hip hip! Ganda pala ng sunset dito. Maabot ka ba dito? Diba paano na to? Delpan? Dito may binubuhay ang katawang Maynila ako. Nagba-back to roots. Ngayon ako nadaan dito. Itong area na to, ito yung ilalim ng Delpan Bridge. Dito yan sa Tondo. Yung taas nito yung parang papunta ng pier. Pero itong ilalim, papunta ata to ng Baseco eh. So yan yung makikita nyo pag dito kayo lumusot sa ilalim. Merong mga maliit na community. Tapos yan, gumawa sila ng bahay sa ilalim mismo ng tulay. Mukhang sasakay na kami ng bangka. Sasakay na kami ng super ferry. Ganda! Ito pala yung Bataan dito eh. Diba? Ngayon lang nakapunta dito. Ang daming container parang PUBG oh. Sagad na to, wala na doon no? Secret spot ko sa Maynila. Yun lang nakapunta dito, ang ganda. The edge of Manila. Nanonood lang kami ng sunset. Bakit private ba to? Ayun na, Jameson. Bawal pala dito. Napuntahan na kami ng security guard. Bakit kuya private to? Ha? Public yan sir. Dito sa Pilipinas talaga, lalong-lalo na sa Manila, maraming mga bawal na bagay na hindi mo maintindihan. Hindi rin naman nila ipapaliwanag. Kung ipapaliwanag nila, parang masyadong vague. Gaya nito, private area daw to. Bawal daw dito mag-picture-picture. Galing oh. Kaya mo yan? Hindi nga eh. Gawin natin para malaman ko. Esther, magkanan nga tayo. Gawin natin yung ginagawa nila. Iangkas mo ako na ganun. Tara, bago tayo policy. Umupo na si kuya, wala na siyang pakialam. Ito yung parang bagong Manila Bay. Kasi di ba yung Manila Bay harang na ngayon? Inaano na, nire-reclaim na. Nire-reclaim. Ito yung unadulterated. Ito yung OG Manila Bay na bago.
Yung ibang part ng Manila Bay, Manila Bay. Do not buy! Manila Bay nire-reclaim na Manila Bay. Ako ito. Boss, picture! Picture naman kuya! Bilang ka kuya? Asya kami lahat kuya? Asya kami lahat? Oo, wala. 1, 2, 3. Thank you! Okay na. Salamat. Ayan na si Kuya, paalisin na kami round 2. Bawal maging mabait. Bawal maging mabait. Ano sabi? Pinapalis na raw tayo. Pero yung mga CQ sumusunod lang naman yan sa kung ano yung utos sa kanila. Hindi mo naman sila masisisi kasi pag pinilit mo yung bawal, sila naman yung matatanggalan ng trabaho. Kasi kami, dinimulis kami dito, bigla eh. Oo nga. Dinimulis kayo? Oo, bigla. Baka doon naman biglain kami, walang sulat. Walang sulat, walang pasabi? Walang pasabi. Sino nagsabi? Yung dito. Bakit? Ano raw gagawin? Kaya nagtatanong na kami, baka sakaling doon sa looban, biglain naman kami doon. Oo, sige po, yun lang. Sige, ingat kayo ah. Bigla kaming tinanong ni ate kung dinidemolish na daw ba sila. Eh parang, bye-bye! Parang Yokodani Tunnel dito. Oo kayo! Bakit? Tinawag na akong mataba. Oh. Naano ko dun sa umausap sa ating babae. Yan. Nanti kang puso mo. Gago, di ba random tatanungin ka, de-demolish na ba kami? Pero ano ba naman tayo, mga nakabisikleta lang tayo. Parang ang napipil ko is common knowledge na i-demolish na. Kaya random na tao, tinatanungan niya. Medyo nakakalungkot lang yung tipong parang wala ka siguraduhan sa titirahan mo sa lugar na tinatawag mong home. Alam ko, siguro hindi rin naman nila gusto tumira dyan sa lugar na yan eh. Pero naano ako dun medyo na yabag ang puso ko. Wala lang. Dumaan namin sa tulay. Parang nag-iibigan talaga kayo ah. Thank you to Jello ya. Oo. Hug kayo, hug. Wala sila mo. Sino? Wala kinuusap. Hindi ako yun. Ikaw yun eh. Ito na rin kayo sa kanya. Ano pangalan nyo? Itatag ko kayo. Ano? Anong IG nyo? Tsaka TikTok. Tatag ko kayo. Ano po? Corned beef. Corn. Corn? Oh, yes po, beef. corn. Yes, corned beef. Korn and corned beef. May talaga pag-asama ko yung mga famous. Ay, si story time! Jeloy, tawag ka nila oh. Nandito naman tayo ngayon sa Pasig River Esplanade or yung official na pangalan niya ay Pasig Bigyang Buhay Muli or PBBM. Kadir. The project is an initiative of the administration of President Bongbong. So yan, ganyan yung itsura niya. Parang ginawa nila ng magandang walkway yung riverbank nitong Pasig dito sa area ng connecting ng Binondo at ng Intramuros. Maraming tao dahil Friday o ganito talaga dito. Hindi ganito talaga dito. Naalala mo yung Iloilo? Yung sa Iloilo, may brick road. Tapos connecting siya talaga ng ilog. May mga area na may bridge. Tapos may mga area na pwedeng tambayan. Ganda nga nung sunset dun. Ang ganda parang Dotonbori. Alam mo yung Biringan. May nag-comment kanina. Ano sabi? Yung lalaki sabi ang ganda parang nasa Biringan. Nakakatawa yung merong content.
New Year in Biringan, tapos Rockwell. Kasi nga yun yung kumakalat na ano, mukha ganun daw itsura niya, mukhang building. Pero balak nila extend hanggang ano eh, Intramuros eh. Kasi yung Rizal something, ano yun? Ano yung may ticket? Yung ano, yung kalahati nung arko ng UST. Oo, Fort Santiago. Oo. Alam ko balak na i-extend to Fort Santiago. Yeah, may mga kainan. Shout out sa'yo! Dapat dito kami kakain ng dinner, kaya lang sobrang daming tao nung time na yan. Daming utaw dito Ayun, di kami makapwesto, wala rin kaming area na pag-iiwanan ng mga bike. Sinuggest ni Gilson na sa may Intramuros na lang daw kami kumain. Dilim dito Kaya ito nga, lumipat kami ng Intramuros. Nagbike kami, konti lang naman. Tapos ang dami pa rin tao sa paligid. Hindi ko na maalala nung araw to Ang dami talagang tao no? Kaya dito na pala kami kakain. Tapos dito sa Intramuros, dito kami kumain sa may Ristorante del Mitre. Yan babasa doon. Tapos yung menu nila, pag binasa mo, pangalan ng mga pari, yung mga pangalan ng pagkain. Hindi ko maalala kung kaninong pari pinangalan tong kinain ko Pero ano yan? Sardine pasta with lemon garlic. Pero solid to. Ganda ng trip natin. Talagang sakto na to. Taxi na talaga ako. Sulit yung pagluwas dito. Dito. Ba't dito nyo ako dinaan? Pixie ka pa. Hira yung bike ko. Hindi ako yun. Para doon sa mga hindi nagagawi dito sa Intramuros ng mga gantong oras, ang dami pa ring batang naglalaro sa kalsada kahit na gantong oras na. Tapos nakikilala nila si Buji kasi nga maraming bata yun nahihilig sa horror story sa TikTok. Mga batang mahilig sa nakakatakot. Pagkatapos namin kumain, nandito kami sa area ng Malate. Papunta kami ng Makati. Friday ngayon pero walang katao-tao. Bakit kaya? What's wrong? Bakit walang kaguluhan dito? Ngayon ko lang nagamit tong DJI sa gabi. Nakaano ako Action 5. Kinuha ko siya kasi maganda raw siya sa low light. Ngayon ko lang malalaman kung kamusta siya sa low light. Ngayon lang ako nakapag night ride Eto, first time ko magagamit yung night mode ng DJI Action 5 Pro. Dati ang gamit ko ay yung DJI Action 3. Yun yung ginamit ko nung nagpunta kami ng Japan. Yun din yung gamit ko nung nag-Iloilo kami. Pero, etong DJI Action 5 daw is maganda raw siya sa low light. Totoo naman, mas may makikita ka dito compared dun sa DJI Action 3. Pero, para sa akin mas maganda yung kuha ng Action 3 sa umaga compared dito sa kuha ng Action 5. Ano lang yan opinion ko lang yun Kaya para doon sa mga gusto ring bumili ng Action Cam, makakamura kayo kung kukuha kayo ng DJI Action 3. Kahit kumuha kayo ng dalawang ganun versus kumuha ka ng isang Action 5 Pro. So yung DJI Action 6 palabas na raw. Di natin alam kung ano yung mga specs noon dahil wala naman akong balita. At wala rin akong pera bumili pero DJI, baka naman. Ito na, yung traffic. Ito, kilala ba to? Kanan daw. Right. Yun, walang tao agad. Parang Friday pa ngayon. Isang ano na to? At bago matapos itong aming ride, dito kami nag-end sa may Rabbit Room malapit sa San Antonio Village sa Makati. So ang nangyari, nagpahinga lang kami dito, bili lang ng drinks, konting kwentuhan. Tapos yun, bounce na kasi may kanya-kanya pang schedule yung mga tao. Barugbog tayo lahat Antok na kami! Ingat. Amen. Yay! Dito na ba tayo mag-iwalay? Break na tayo, good night. Ayaw pa ng bahay ko. Ayan na, dito ako dumaan sa EDSA gamit tong pangit kong bike. Ganito pala yung feeling, nakakaulul. Kaya yan, pa-fast forward ko na lang para hindi nyo na ma-experience kung ano yung na-experience ko.
Fast forward to October 2025, bumalik ulit si Jeloy dito sa Pilipinas. At meron na siyang napakagandang studio. So, na-invite niya ako dito. Tamang tambay lang. Tapos meron siyang backdrop dito na para pagkukunan kanya ng portrait photo. So, nasampulan ko rin to. At pinicturean niya ako. Wow, what an honor. Pero, Fix gear. tao. Pang ano yan, New Yorker. New Yorker, let's go. Dito tayo ngayon sa studio ni Jeloy. You know. Picturean niya akong matindi. Dito yung mata, dito yung mata. Yan. Ito na yung pinaka-relax ko. Yan. Sa palas. Yung unang konti, yung unang konti. Okay, may picture na ako galing kay Jeloy. Nagpa-process ka pa ba ng ano? Ng film mo? Tapos ito yung itsura ng studio niya. Ang dami nagdo-donate ng mga print, ang dami niyang mga libro, mga photobook, tapos ang dami ring display. Jaya pala eh. Tapos ng tambay-tambay namin, muwi na ako. Saya magbike niyan, walang katao-tao, walang sasakyan, mag-isa lang ako. Mag night ride nga tayo, mag-set nga kayo, sabihan nyo ako, tapos padjak tayo mga 12 midnight, ganyan. Tapos ikot-ikot lang tayong Manila. Ano, game? So bakit ko in-upload tong video na to? Unang-una, nakatambak lang siya sa hard drive ko at gusto ko ring ilabas kahit papano. Pangalawa, yung ginagawa naming series dati na Super Ultra Punks. Yung punks na salita, galing yun sa laging sinasabi ni Jeloy nung mga panahon na nagkakatrabaho pa lang kami. Sinasabi niya, basta tol, punks lang. Kung ano mangyari, yun na yun. Kaya yun, dun nabuo yung pangalan na Super Ultra Punks na ang ibig sabihin ay kahit anong mangyari, go lang ng go dun sa paggawa ng episode. Kahit nasabaw, mafi-figure out mo rin yan as you move along. At speaking of Super Ultra Punks, naisip ko na i-upload siya dito sa ating channel. All 13 episodes, nasa isang playlist lang. Pwede nyo i-binge watch. Tapos matutulungan nyo ako pag pinanood nyo yun kasi monetized na nga yung mga i-upload nating video. Makakabayad na ako ng renta. At ano malay natin, baka doon din kunin yung pondo ng Gaijin Cycling Nation Season 3. Kaya salamat sa panonood. Alam ko maikli lang yung video natin ngayon. Pero naisip ko na ito na lang yung i-upload ngayong araw ng Lunes kasi nga related siya doon sa gusto kong i-re-upload ng mga episodes ng Super Ultra Punks. Kaya yun, like, comment, and subscribe. At maraming salamat sa mga nanonood. Okay, mag-i-edit na ulit ako ng isa pang video.